Hello, happy Resurrection Sunday. Ako po si Pastor Edwin at nandito po tayo sa ating Word Focus at ating pag-uusapan ang patungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus na siyang ipinagdiriwang po natin at marami pong mga talata na babasahin po tayo na nagbibigay sa atin ng paalala kung ano ang naging kahalagahan at ano ang bunga nito sa ating mga buhay. So simulan po natin dito sa Luke chapter 24. Ito po yung tala ng kung saan nandun yung pangyayari ng resurrection ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya dun sa verse 1, maaga-aga pa ang araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit pumasok sila at wala roon ang bangkay ng ating Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaki nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatirapa at tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Verse 8. Naalala nga ng mga babae ang sinabi ni Jesus noong una. Gusto ko pong bigyan ng diin yung nabanggit doon po doon sa verse 8, naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, kinakailangan nating maalala kung ano ba ang mga ipinangako ng ating Panginoon, ano ba ang kanyang mga salita. At dito sa particular na event na ito, sa pangyayari ng panahon ng ating Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo, ang mga disipulo ay talagang balisang-balisa, hindi nila maintindihan kung bakit namatay si Jesus. At ngayon, mas lalong nagkakaroon sila ng mga confusion sapagkat ngayon ay wala yung bangkay ng ating Panginoong Hesus sa libingan. At nakita nila na nakabukas na ang pintuan ng kanyang napaglibingan, yung bato ay natanggal na. At meron ding isang kamanghamangan na nakita sila na dalawang anghel na nagsasabi, siya'y nabuhay na maguli. Kaya naman itong mga pangyayaring ito ay talaga namang nagbigay ng confusion sa kanila. Hindi nila alam kung anong mangyayari. Ngunit naalala nila na may sinabi pala ang Panginoon sa kanila. At yan po ang ating titingnan ngayon, mga salita ng Diyos o talata sa banal na kasulatan na magpapaalala sa atin kung ano ang kahalagahan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 15, verse 28, verse 12 hanggang 28. Ngayon, kung ipinangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatututuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay o hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y mananatili sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa ng lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin ay kay Kristo pa lamang o kay Kristo lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakaawa-awa sa lahat ng mga tao. Kaya nagbibigay dito ng paalala sa atin ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay pagpapatunay na siya'y totoo, ang kanyang mga salita ay totoo, at ang buhay na walang hanggan ay totoo. At kapag hindi siya nabuhay na maguli, sabi nga ni Apostol Pablo, tayo ang pinakakaawa-awa
sa lahat ng mga tao sapagkat naniniwala tayo sa isang patay na Diyos, sa isang patay na Kristo, pero nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Tandaan po natin ang pagkapako ni Kristo dun sa krus ay tinapos niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Kinakailangan siyang mamatay upang sa ganun mabayaran ang ating kasalanan. Ngunit ang kanyang pagkabuhay na maguli, tinapos niya naman ang kapangyarihan ng kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. So dalawa ang tinapos ng ating Panginoong Hesus. Namatay siya para mabayaran ang ating kasalanan at nabuhay siya maguli para matapos ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang sabi nga dito sa Romans chapter 3 verse 20, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tatapot ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tandaan po natin, si Jesus ay nabuhay na maguli para tayo ay may buhay na walang hanggan. Sabi sa John chapter 11 verse 25 to 27, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba rito? At sumagot nga si Marta sa kanya, opo Panginoon, naniniwala po ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. So kahit na ikaw ay mamatay, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Nais ko pong banggitin at iwakasan ang aking explanation dito po sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. So ang importante po sa atin, tanggapin si Jesus upang sa ganun manahan siya sa buhay natin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po rito sa 1 John chapter 5 verse 10 to 11, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patutuong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo tungkol sa Diyos. At ito ang patutuo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Magwawakas po ako dito sa Pahayag chapter 1 verse 17 to 18. Ang sabi niya po rito, pagkakita ko sa kanya, sabi na Apostol Juan, para akong isang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ng kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tignan mo, ako'y buhay ngayon, at mananatiling buhay magpakailanman. At hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig. Maraming pa pong mga talata mula sa banal na kasulatan na magpapaalala sa atin ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay para sa ating buhay na walang hanggan. At kinakailangan mo lang itong sampalatayanan. Nawa po ay nagbigay po sa inyo ito ng konting paalala at sa inyong pag-uusap sa inyong mga life groups. Ipagpatuloy po natin pag-aralan ng salita ng Diyos at ang mga pangako niya patungkol sa kanyang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin dahil siya ay nabuhay na maguli. Happy Resurrection Sunday at God bless you po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na lesson ng Word Focus.